na hindi hadlang ang mga pagsubok natin, no? Para hindi po tayo makapaglingkod sa Panginoon. Amen. Okay, salamat sa Diyos. Dadako na po tayo sa pinakamahalagang sandali ng ating pananambahan, ang pangaral ng salita ng Diyos. Amen. Okay. Tuloy po natin ang ating mensahe sa Luke chapter 5, verse 1 to 11. We study about the principle of obedience. Tuloy po natin ay napakaganda, no? Habang inaaral natin ang salita ng Diyos, napakayaman ang salita ng Diyos sa mga mensahe, no? In Luke chapter 5, basahin po na natin, tuloy po tayo. At dito muli tayo patuloy ang ating lesson. Basahin ulit natin ang 1 to 11. Basahin natin ng sabay-sabay, ano? And hanggang 11, yan, basahin po natin. Okay, sabay-sabay natin ang verse 1. Ang sabi dito ng verse 1, "And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret, and saw two ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them, and were washing their nets. And he entered into one of the ships, where was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, Cast out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night. We have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down my net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners, which were in other ship, that they should come and help them. And they come and filled both ships, so that they began to sink. When Simon saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished at all that were with him, at the draught of the fishes, which had taken. And so also James and John, the son of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Amen. Okay, tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, salamat po sa pagbabasa ng inyong mga salita, Panginoon. And pagpalay mo kami sa aming pag-aaral ng inyong salita, ay dalahin ko po, ikaw po magpapala sa aming Panginoon. At kausapin mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng mensahe mula sa inyong mga salita. Gamitin po ang lingkod. I'm nothing, O God, without your power, without your guidance. I'm good for nothing this morning, O God. Holy Spirit, ay ikaw po ang gumawa. Kumilos sa amin ngayon, whatever I accomplish today, I bring back all the glory and honor to the name of God. Forgive our sins, O God, and give us a contrite heart and cleansed heart, O God, and this morning. Holy Spirit, we need your help, we need your power, and we cannot do things, Panginoon, without your power. Kaya, Lord God, salamat po. Biyaan mo kami muli ng blessing ngayong mula sa mensahe niyo, Panginoon. And ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, salamat sa Panginoon. At tayo po ay nakikiramay sa pamilya na naiwan ni Sister Virgie. Salamat sa inyong mga tulong. At mamaya ay makipag tayo ng tulong para sa pamilya ni Nanay Virgie. And at the same time also kay Tatay David. Last week din siya namatay. And mahingi po tayo ng tulong. At next thing ko rin ang pakikiramay sa aming family. Ang aking uncle ngayon, ang aking tiyuhin ay ngayon ay nakaschedule ang kanyang libing doon sa province ng Antique. Kami po ay nagpaabot ng pakikiramay dyan sa Antique sa lahat po ng aming kamag-anak. At sa pagkamatay ng aking tiyuhin na si Norberto Barona. Yan ay kapatid ng aking tatay at kami po ay nakikiramay at dalamhati sa oras na ito.
Alright, salamat Panginoon. Ang mensahe natin ngayong umaga ay ang title ng mensahe, The Promise of Obedience. We study about last Sunday ago, the principle of obedience. No? Nevertheless, no? Tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Nevertheless, no? Anuman ang circumstances, situation ng ating buhay, position, ay nevertheless, regardless, makapaglingkod po tayo sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. No? Dito po masubukan ang pagsunod natin sa Panginoon sa panahon na ganito. Amen. Kaya marami na po mga Kristiyano na hindi na nakasunod. No? Marami po na nawawala na maging sa live stream. No? Nakalimutan nila ang prinsipyo ng pagsunod. Amen. Yan, this morning we are going to study in this passage again the promise of obedience. Amen. Napakayaman talaga ng salita ng Diyos. Amen. No? Marami po tayong matutunan dito. The promise of obedience. Amen. May pangako ang Diyos sa atin pag tayo sumunod sa Panginoon. No? Pag sinabing pangako ay yan ay blessing ng Panginoon. Amen. Kaya tanda natin, pag may utos ang Panginoon, lagi yan may pangako. Amen. Pag sumunod ka, mayroon ka laging kibat na pangako ang Diyos at ang pangako na yan ay pagpapala. Amen. Pag ang Diyos na nangako sa atin, kapatid, no, ay totoo po ang kanyang pangako. Hindi po siya katulad ng tao. Oo, nangako at minsan ay hindi natutupad. Sumasablay po ang ating pangako. Pero dito makita natin the promise of obedience. No? Dito sa pangyayari nito ay doon sa ang pangyayari ito ay doon sa dalampasigan, no, ng Galilee, no, na ang mga fishermen ay mga kausap ng Panginoon. Dito po natunghayan natin sa ating binasa kanina. Mayroon dalawang bangka, no? At dalawang bangka na ito ay angkor, no, na natagpuan, nakita ng ating Panginoon Kristo. At ang particular na bangka na ito ay ang pagmamayari ay si Pedro at ang kanyang mga partners. Amen. Ang katotohanan ay in fact ay hindi lang po dalawang ship ang nandoon. According to the Bible scholars, there were 4,000 ships, no, doon sa Galilee, no. Kaya makita natin dito sa ating binasa, the fishermen were washing their net. Meron silang ginagawa. Amen. Kaya siguro wala na ako masyadong maraming introduction kasi na-introduction ko na ito nung last message ko ng last Sunday ago. Sunday ago na. No? Kaya dito na po tayo sa unang puntos, the promise of obedience. Amen? Paano natin makuha ang obedience, ang pangako ng Diyos, ang blessing ng Panginoon? Sa number 1, makita natin, the priority is the main thing. Amen? Priority. Dapat ang priority natin ay main thing. No? Yan ang obedience natin sa Panginoon. No? Obedience in the main thing. Yan ang priority natin dapat. No? Our priority is the main thing. Yan. Hindi po nagbabago yan ang prinsipyo ng Panginoon. If we prioritize the main thing, ay nandoon po ang kasunod, ang promise ng Panginoon. Amen? Hindi po yan nagbabago ang prinsipyo. Kahit baguhin natin ang prinsipyong yan, hindi po yan magbabago. Because that is principle. No. At mayroon siyang promise. Ang sabi niya doon sa Matthew 6:33, this is the very familiar verse, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? That's priority. Prioritize the main thing. Unahin natin ang kaharian ng Diyos. No? Seek ye first the kingdom of God. Ang gawain ng Diyos. Amen? Higit sa lahat, ang kaligtasan. The main thing is soul winning. Kailangan ang main thing ngayon ay mayroong maliligtas. Amen? Sa panahon ng pandemic, hindi po hadlang na hindi po tayo makapag-win ng kaluluwa. Amen? Hindi po hadlang ang COVID-19, ang virus na yan, na hindi po tayo makakain ng kaluluwa.
Marami pong paraan para maabot natin ang mga kaluluwa because soul winning is the main thing. We are doing the kingdom of God. Amen? Yan, mga kapatid, first of all, ang kingdom ng Diyos ang unahin natin, kapatid. No? Makita natin sa kasaysayan ni Pedro na siya isang mangingisda. Oo. At makita natin dito sa ating binasa, napakaraming bangka ang nandoon. At marami ring mga mangingisda ang nandoon. They were, sabi rito ng salita ng Diyos, they were washing their net. They. Ibig sabihin, plural. Marami sila doon. Oh. According to the Bible scholars, almost 4,000 ships ang nandoon sa Galilee. Oh. Maraming fishermen din doon ang nakakita, no? At nakausap ng Panginoon. No? Ngunit, they were washing their net. Amen. Hindi po sila nagre-response sa gawain ng Panginoon. Their priority is washing their net, mending their net, preparing their net, ready their net in fishing. Ang sabi ng salita ng Diyos, but the fishermen were gone out of them and were washing their net. Ibig sabihin, mga kapatid, ang mga mangingisda nandoon sa dalampasigan ay sila ay abala sa pag-aayos ng lambat, sa paglilinis ng lambat, paghugas ng lambat, sa pagtahi-tahi ng mga lambat. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, marami sa kanila ang hindi available sa oras na yun. Kasi sila ay busy sila, mga kapatid, at hindi nila priority ang gawain ng Panginoon. Nang sabi ng salita ng Diyos, they were busy washing their net. Busy mending their net. Amen. It means, mga kapatid, hindi po nila priority ang gawain ng Diyos. Ang priority nila ang kanilang lambat, mga kapatid, ang kanilang bangka. Abalang-abala sila, kapatid. Oo. Hindi nila priority ang gawain ng Diyos, ibig sabihin. Ganon yung mga kapatid. No? Kaya kung halintulad natin ngayon, mga kapatid, marami ring Kristiyano na katulad na ganito. Amen. They were busy doing washing their net. Amen. Sa ating mga tahanan, maraming Kristiyano, hindi natin priority ang gawain ng Diyos. Amen. No? They were busy doing something. Kahit araw ng Sunday, mga kapatid, dito mga kapatid, makita natin, they were washing their net. Amen. Kaya maraming ganong Kristiyano, amen, na mahalaga ang priority natin ay ang Diyos pag-araw ng Sunday. Amen? Kasi maraming mga Kristiyano, mga kapatid, kung saan ng Sunday, doon ang washing day nila. Katulad ng mga fishermen in the Galilee. They were busy washing their net. Amen. Kaya maraming Kristiyano pag-araw ng Sunday, washing day, laba day, plansa day, amen? Nagpipintura day. Nagpipintura araw ng Sunday. Ano? Nagpipintura ng bahay, nagpapaganda ng bahay, nagre-repair ng bahay, naglilinis ng bahay, araw ng Sunday. Amen. Prioritize the main thing. Amen. Gusto natin ang blessing ng Panginoon. Gusto natin ang promise ng Panginoon. Prioritize the main thing, mga kapatid. Pag-araw ng Sunday, prioritize the work of God. Prioritize our worship. Amen? Kasi maraming Kristiyano hindi available sa panahon ng service. Maraming Kristiyano bukas pa siya manonood sa YouTube. Amen? Oo. Kaya, Pastor, hindi ako nagko-comment yan pag pananambahan. Ay, paano ka mag-comment? Lunis ka na nanood ng ating YouTube. Amen? Hindi ka sumasabay sa ating pananambahan. Amen? Hindi, ibig sabihin, hindi natin priority ang gawain ng Diyos. Katulad tayo ng mga mangingisda na ang kanilang priority ay lambat, ang kanilang priority ay ang mga bangka sa pag-aayos ng bangka, mga kapatid, ipinagpalit nila ang gawain ng Diyos sa mga gawain. Amen. No? Kasi maraming Kristiyano, pinagpalit ang Diyos sa mga gawain. Pinagpalit ang Diyos sa washing machine. Pinagpalit ang Diyos sa palanggana.
pinagpalit ang Diyos sa timba, mga kapatid, at mga labahan. Amen. Hindi maubos-ubos ang labahan, kapatid, pag araw ng Sunday. Dapat doon, mga kapatid, maraming mga Kristiyano, pag araw ng Sunday, doon nagre-repair ng bahay, doon nagre-repair ng mga sasakyan, doon pagpaayos ng sasakyan. Araw ng Sunday, mga kapatid, ang priority natin ay ang Diyos, ang kanyang main thing, mga kapatid. Ang gawain ng Diyos pag Sunday, we must worship the Lord in Sunday. Amen? Because Sunday is the Lord's day. Amen? Main thing. O si Peter, mga kapatid, ang kanyang priority ay gawain ng Diyos. Peter avail his time. Busy si Pedro sa kanyang lambat. Sa kanyang, dapat marami siyang ayusin sa kanyang bangka, mga kapatid. Dami siyang ayusin sa kanyang lambat. Pero si Pedro, napakaganda kang Pedro, si Pedro ay available para sa gawain ng Diyos. He avail his time, he avail his talent, he avail his treasure, he avail his resources to the Lord. Napakaganda, no? Inuuna mo natin ang gawain ng Panginoon. Amen? Oo. Inutos ng Panginoon yan. Amen? No, unahin natin ang gawain ng Panginoon para makakuha natin ang promise ng Panginoon. Amen? Kasi sabi ko nga, pag bawat utos ng Panginoon, mayroong kakaibat na pangako. Amen? Ang sabi niya, ano ang kanyang utos sa Hebrews 10:25? Not forsaking the assembling of ourselves together. Nasabasahin natin, no? Alam ko, marami rin na kami memorize dyan. Hebrews 10:25, ang sabi dyan, not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but exhorting one another so much the more as you see the day approaching. Huwag nating pabayaan ang pagtitipon. Huwag tayong mawala sa pagtitipon, mga kapatid. Kasi, ibig sabihin, not forsaking, our priority is the main thing. Amen? Sunday is the main thing. We are doing the main thing every Sunday. We are doing the worship service every Sunday. Worship service is the main thing. Prayer meeting is the main thing. Soul winning is the main thing. Bible study is the main thing. Inuuna dapat natin ang Diyos sa kanyang gawain. Ibig sabihin, mga kapatid, prioritize the main thing para magkaroon tayo ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Tanda natin kung hindi natin priority ang Diyos. Sa tingin natin, kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen? Kaya minsan marami po tayong mga hinihingi sa Panginoon. Marami po tayong mga prayer request sa Panginoon. Pero ang oras ng Panginoon, hindi natin priority ang Diyos. Amen? Marami tayong mga prayer request. Pero hindi naman tayo available sa pananambahan sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, dapat prioritize the main thing. Amen? I-priority natin ang pananambahan sa Panginoon. Kasi napakalaga, not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is. Amen? Attendance, mga kapatid, is essential in our worship. Amen? Mga kapatid, priority natin sa ating attendance ang ating Panginoon. Kasi ang attendance natin sa Panginoon ay blessing na. Amen? Oo. Blessing na. Nakakalungkot. Ay, tinitingnan ko yung mga dyan sa comment section. Oo, nakakalungkot. Maraming kapatid nawawala dyan. Amen? Pastor, hindi lang ako nagko-comment. Oo. Kaya hindi ka nagko-comment kasi wala ka naman talaga. Amen? Oo. Present. Nakakatuwa, no? Present. Mga family. Nakakatuwa. Amen? Blessing na po yun. Nakaka-encourage na po ang inyong presensya maging sa ating live stream. Nakaka-encourage sa bawat isa. Exhorting one another. Amen?
nakaka-encourage sa pastor. Amen? No? Sa mga kapatiran, nakaka-encourage na ang inyong presensya, mga kapatid. And I believe natutuwa ang Diyos at nanulugod ang Diyos kung ating i-prioritize ang main thing. Amen? Ang ating worship service. Unahin natin palagi ang kingdom ng Panginoon. Huwag nating ipagpalit sa mga ibang mga bagay sa ating gawain sa bahay, kapatid. Pwede nating gawin sa Lunes hanggang Sabado ang mga gawain na yan, kapatid. Huwag nating ipagpalit sa ibang gawain ang araw ng Sunday. Huwag nating ipagpalit sa washing machine. Huwag nating ipagpalit sa timba, balde, labahan, kapatid. Pintura ng bahay, pagre-repair, mga kapatid. Anumang mga trabaho nating, kapatid, napakahalaga yan, kapatid. Pero ang mas priority dapat natin every Sunday, mga kapatid, is the Lord's Day. Amen? Sunday, kapatid, Lord's Day yan. 24 hours yan. Amen? 24 hours yan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Yan ang number 1 natin. Prioritize. The priority is the main thing para makuha natin ang promise ng Panginoon. Amen? Nakita na binasa natin kanina, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin natin ang kalooban ng Diyos. And all these things shall be added unto you. Amen? Hindi nating problemahin, kapatid. Idadagdag niya na. Bakit sinasabi niya dagdag? Mayroon na. Amen? Dadagdagan pa. Napansin nyo, ang mga mayroon, hindi nadagdagan pa. Yung wala, lalong nawawala. Kasi wala ka sa main thing, kapatid. Kasi hindi kalooban ng Diyos na hindi natin priority ang main thing. Number 1 yan. Number 2. Oo, number 2, kapatid. Oo. Number 2, sa ating binasa kanina, no? Sabi ko nga kanina sa kwento, napakaraming bangka doon. Maraming fishermen. Almost 4,000 ships nandoon sa dalampasigan ng Galilee. 4,000 ships na nakahilira doon, kapatid, nakaangkor. No? Sipin mo yan, hindi available. Ang bangka lang ni Pedro ang available. Bakit? Binigyan niya ng priority ang gawain ng Diyos. Amen. Oo. Yan number 2. The privilege in the ministry. Amen. Privilege. Napakaraming fishermen ang doon. They were busy, kapatid, mending their net. Busy, kapatid, sa pag-aayos ng lambat, paghugas ng lambat. Oh, isipin mo, kung bibilangin natin, kapatid, kung 4,000 na mga bangka ang nandoon, kung mayroon lang 3 mga tipulantes yan, mga trabador, 3 lang fishermen ang bawat bangka. Kasi hindi mo naman magawa ang isang bangka na ikaw lang mag-isa dyan. Hindi sila bababa sa 3, 4. Sabihin na lang natin 3. 4,000, 12,000 fishermen ang nandoon. 4,000 fishermen. Only Peter responds in the ministry of God. Amen? Only Peter. Kaya nga sabi ko nga, privilege, amen? Privilege ni Pedro, napakaraming fishermen in the Sea of Galilee, but praise God, is a privilege of Apostle Peter na makapaglingkod sa Panginoon. Privilege. Serving the Lord is privilege. It is not our right. That is privilege to serve the Lord because not all Christians have privilege to serve the Lord. Praise God. Mga kapatid, if you are serving the Lord today, you are a privileged Christian. Amen? Privileged ka. Amen? Kaya nga si Pedro, masasabi natin, nakapa-privilege naman ni Pedro ito. Napakaraming fishermen, pero siya ay tinawag ng Diyos na maglingkod sa kanya. Peter, halika nga, pwede ko ba magamit ang iyong bangka? Yes, Lord. Yes, Lord. Dapat ganun tayo, kapatid.
pagkailangan tayo sa gawain ng Panginoon, ay mga kapatid, yes Lord na. Amen? Huwag na nating tanggihan, mga kapatid, ang mga privilege na inaalok ng Diyos sa ating kapatid. Matagal na tayo tinawag ng Diyos hanggang ngayon na maglingkod sa Kanya. Hanggang ngayon, wala ka pa ring response sa Panginoon. Amen? At saka na lang, amen, salamat, si Pedro, hindi man lang siya gumawa ng alibay, Panginoon, sandali lang, Panginoon, kasi inaayos ko pa yung aking bangka, inaayos ko pa yung layag, inaayos ko pa yung makina nito. Pero mga kapatid, nakita natin si Pedro, ang kanyang magandang attitude ni Pedro. Mga kapatid, pinagamit ni Pedro ang kanyang bangka. He availed his resources to the Lord. Willing siya na ipagamit ang kanyang bangka. Anuman, mga kapatid, ay willing siya na ipagamit ng Panginoon because he grabbed the privilege na siya ay magamit sa ministry. Amen? Kaya privilege, kapatid. Privilege yan na tayo ay nagagamit sa ministry. Amen? Privilege na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kapatid. Amen? Kung hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, saan tayo naglilingkod? Sa labas. Amen? Ba, maraming Kristiyano, he work outside every day, Monday, 8 hours a day. 8 hours a day, every day. Gigising ka pa ng maaga. Amen? Nakipagbuno ka pa doon sa mga sasakyan. Kapatid, kahit sumasabit ka, ayaw mo malik. No? Ayaw mo malik. Kasi may trabaho ka. Oo. Kaya nga sabi ko nga, kung wala ka sa ministry, sa labas ka nagtatrabaho, 8 hours. Amen? Ay bakit sa gawain ng Panginoon, hindi ka magpagtrabaho kahit 1 oras? Amen? No? Kaya mga kapatid, tanda natin, bawat gawain, bawat ministry natin na ginagawa sa Panginoon, it's a privilege. Amen? Na mapaglingkod tayo sa Panginoon. Katulad kanina ng awitin, special number ni Sister Amalia at ni Sister Karen, kailan pa ibibigay ang buhay at lakas? Kung hindi ngayon, kapatid, kailan ka maglingkod? Kasi ngayon na ang privilege. Binigyan ka, many times ka na may privilege na paglingkod sa Panginoon. Pero muntik ka lang makapaglingkod. Muntik kanan lang. Bakit hindi mo na itudo, Panginoon, sa ang paglilingkod mo sa Panginoon? Amen? Kasi baka wala nang panahon. Amen? No? Baka mahagip pa tayo ng COVID-19, wala na tayong panahon makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Oo. Imbis na paglingkod tayo sa Panginoon, na-quarantine ka pa, hindi lang 14 days. Oo. Baka tuloy-tuloy na hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Privilege, mga kapatid, we are in the ministry. Amen? Kung ikaw ay choir sa ministry ng choir, praise God, is a privilege. Ikaw ay nag-a-asser sa simbahan, sa ngayon wala ka pang ina-asser, praise God, asser ka pa rin. Amen? Driver ka ng simbahan, hanggang ngayon wala ka pa rin dinedrive, praise God. Naka-live stream ka lang. Amen? Online driving. Amen? Praise God. Oh. Kaya salamat sa Panginoon. Mayroon tayong mga audio ministry. Salamat po sa Panginoon. Mula umaga, kahapon, inaayos nila ang ating live stream para mapaganda ang ating mga sound, para makarating dyan sa inyong mga tahanan ang magandang sound. Kasi mahalaga ang sound. Makarinig kayo ng maliwanag na salita ng Diyos. Pag maliwanag ang salita ng Diyos, maliwanag din ang ating pagsunod sa Panginoon. Amen? Privilege na you are in the teaching ministry. Yeah, it's a privilege you are in janitorial ministry. Naguhugas ka naglilinis ka ng CR, naguhugas ka ng sasakyan. It's a great privilege na tayo maglingkod sa Panginoon. Hindi tayo naglilingkod sa pastor, sa kaninong man sa simbahan. Tandaan natin, we are serving the Lord. Amen? Lahat po yan, kapatid, privilege lamang na ikaw ay nilagay ng Diyos diyan. Sa ministry ay dapat nating pasalamatan sa Panginoon. Amen? Anong sabi ni Paul kay Timothy? 1 Timothy, tingnan natin, 1 Timothy 1:12.
Amen. 1 Timothy 1:12. Anong sabi diyan? 1:12. And I thank Christ Jesus, our Lord, who hath enabled me, for He counted me faithful, putting me in the ministry. Amen. Praise God. Ang Diyos ay naglagay sa iyo sa ministry. Mga kapatid, inilagay ka dyan as Sunday school teacher, inilagay ka dyan as a soloist, inilagay ka dyan as choir member, nilagay ka ng Diyos dyan as aser. Aba, ay privilege yan, kapatid, na i-privilege mo yan na ikaw ay naglilinis ng ating mga sakyan. Kapatid, ikaw nagpapaayos ng ating sasakyan. Is a privilege, kapatid. Lahat po ng ating ginagawa sa Panginoon, yan ay privilege, kapatid. Tanda natin, we cannot serve the Lord forever. Mayroon lang tayong nakatakdang panahon. Anong sabi ng James 4:14? Life is like a vapor, appeareth a little time. Maiksi lang ating panahon na paglingkod sa Panginoon. Kaya it's only privilege na paglingkuran natin ang Diyos na nagligtas sa atin, kapatid, na nagligtas sa atin, nagbago ng ating buhay. Iyay doon tayo maglingkod sa Panginoon. Privilege lamang yan na inilagay ka ng Diyos dyan sa ministry na yan. Inilagay ka ng Diyos sa kanyang local church. Amen. Para mapaglingkuran natin ang Panginoon. All of these ministries na pinakatiwala ng Diyos sa atin, yan ay privilege lamang. Maging ang pagpipreach dito is a privilege. Maging pagpapastor ng simbahan is a great privilege that I am serving the Lord, because not all the time I am preaching the Lord. I cannot stand in behind this pulpit forever. One day, mayroong expiration day. Amen? Mayroong graduation day. At hindi na natin mapaglingkuran ang Panginoon. Kailan pa natin ibibigay ang ating buhay para makapaglingkod tayo sa Diyos na nagligtas sa atin, nagbago ng ating buhay, mga kapatid. Amen. Yan ang number 2. Oh, sige, number 2, bilisan ko na. Number 3. Amen, number 3. Oh. Number 1, the priority is the main thing. Number 2, the privilege to be in the ministry. Amen. Privilege yan. Nasa ministry ka na. Privilege yun, naku po. Privilege yun na. Tanda natin, hindi ikaw ang naglagay, ang Diyos ang nalagay sa atin kung bakit ka nandyan. Pag-igihan mo na, kapatid. Kasi pag hindi natin pag-igihan, isang araw, alisin ka ng Diyos dyan, marami po papalit ang Panginoon. Kaya huwag tayo magmalaki sa mga ministry, kapatid. Marami pong papalit sa atin. Maging pastor, hindi tayo pwede magmalaki. Maraming pastor na ilalagay ang Diyos kung ayaw mo magpastor. Amen. Kaya privilege lamang na tayo nagagamit ng ating Panginoon. Number 3, Luke chapter 5. Sabi niya, verse 6, when they had this done, ang sabi niya, verse 5 muna, and Simon answering unto him, Master, we have toiled all night, and we have taken nothing, nevertheless, at thy word, I will let down my net. Amen. I will let down my net. Ang sabi niya pala ng Panginoon sa verse 4, Peter, Simon, launch out into the deep and let down your net for a draught. Amen. Ano makita natin sa verse 4, 5, and 6? Amen. Ano makita natin? The payment of our labor. After service, kapatid, after service ni Peter, na pinagamit ni Peter ang kanyang bangka, pinagamit niya ang kanyang oras para paglingkuran ang Diyos. Ito na ang blessing, promise ng Panginoon. The payment of our labor. Amen. Hindi po naglilibre ang Diyos. Katulad natin. Puro tayo utos-utos, hindi naman tayo nagbabayad. Amen. Hindi naman tayo nagbibigay. Hindi naman tayo nagbibigay ng reward. Pero ang Diyos, pag tayo nagtatrabaho, if you work,
God will pay. If we work in His ministry, God promise reward. Kaya nga sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, ano sabi doon? Be ye therefore be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Hindi ko ma-memorize. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi sayang ang pagtatrabaho natin sa Diyos, kapatid. For as much as you know. Abounding in the work of the Lord. The more marami tayong ginagawa sa Panginoon, the more God will reward. God will pay more in your labor. Sa tingin ninyo, kapatid, hindi kayo kayang bayaran ng Diyos kung naglingkod kayo sa Panginoon. Si mayor nga, nagbabayad. Si gobernador nga, pag naglingkod ka, nagbabayad. Ang Diyos pa kaya, kapatid, na naglilingkod ka sa Kanya? Sabi nga ng Panginoon, kay Simon, Simon, ilaladad mo ng lambat, babayaran na kita sa iyong serbisyo. Oo, yung ilang oras mong paglilingkod sa akin, babayaran na kita. Amen? Babayaran na kita. No? Hindi in-expect yan ni Simon na babayaran siya, no? No? Ibig sabihin, kapatid, pag tayo magpagamit sa Panginoon, we cannot outgive God. Amen? Hindi natin malampasan, kapatid, pagdating sa pagbibigay, God will reward our labor, kapatid. Kaya huwag kang maghinawa, huwag kang magsawa, kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Ay mga kapatid, huwag natin yung maghinawa na ipagamit ang ating mga resources sa Panginoon. Ipagamit natin ating mga bangka sa Panginoon. Mga kapatid, praise God, salamat, maraming mga kapatiran na willing magpahiram ng mga sasakyan sa gawain ng Diyos. Maraming gustong magpahiram ng electric fan sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, ano man dyan na resources natin, ipahiram natin sa Panginoon. Mga kapatid, ipagamit natin sa Panginoon. God promised that God will reward. Amen. The payment. Amen? Tingnan natin sa Hebrews 6, verse 10. Maybe naglilingkod ka sa Panginoon, hindi ka nakikita ng pastor, pero kita ka ng Diyos kung paano ka naglilingkod sa Panginoon. Amen? Hebrews 6 verse 10, ang sabi diyan, God is not unrighteous. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hindi po yan nakalimutan ng Diyos, kapatid, na nakalista ka sa kanyang listahan. Anong listahan niya sa mga trabahador? May listahan sa trabahador eh. Para pag may sweldo, titingnan niya kung ilang araw ka. Amen? Ilang araw tayo nagtatrabaho doon sa ating lote. Amen? May nakalagay dyan. Nalista mo kung ilang araw si ganito, si brother ganito, ilang araw siya nagtatrabaho at mayroon siyang payslip. Doon mo malaman kung ilang oras ka nagtrabaho at mayroon niyang bayad. Amen. Yan ang Diyos, kapatid. Hindi niya nakalimutan, may listahan siya sa inyong ginagawa. For God is not unrighteous to forget your labor of love, kapatid. Hindi yan makalimutan ng Diyos. Yung kayong pagtatrabaho. Your work. Iba yung work, iba naman ang labor. Amen. Pag ang labor, kapatid, may sacrifice na yan. Ang work, trabaho ka lang. Amen? Pero iba yung labor. Amen? Pag may labor ka, pwede ka na mag-complain, pwede ka mag-murmur. Labor, may bigat eh. May init. Masasaktan ka, mahirapan ka. Yan ang word na labor. Anong salita ng word na labor? Sa mga babaeng nanganganak. Wala ka makitang babaeng nanganak na natutuwa. Nasasaktan, nag-sacrifice. Tinataya nila ang kanilang buhay. That's the word labor. Pag mag-labor ka sa Panginoon, kapatid, God will pay our labor.
Ang Diyos ay hindi niya nakalimutan. Amen? Oo. Kaya trabaho lang tayo sa Panginoon with love. Labor of love. Amen? Kasi kung lagi kang nagko-complain, nagtatrabaho ka, wala kang pag-ibig. Hindi ka babayaran ng Diyos. Pagkainisan ka pa ng Diyos, kapatid. Ang sabi niya, in that ye have ministered to the saints and do minister. Tingnan nyo yan, ha? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love which He have showed. Pinakita mo to His, ano yan? To His name. Toward His name. Amen. And have ministered to the saints. Privilege na naglingkod ka sa mga saints, mga kapatiran, nagpaglingkod ka, nagagamit ka and do ministers. Nagmi-minister ka. Amen. Nagmi-minister tayo. Naglilingkod tayo, kapatid, sa kapatiran. Mayroong labor, may payment yan sa Panginoon. Amen? Oo. May bayad yan, kapatid. Babayaran ka ng Diyos. Oo. Oo. Kaya ang gawain ng Diyos, 24 hours. Amen? Ang ministry ng Panginoon, 24 hours. Anytime. Amen? Tatawag ka, 11 o'clock, magmi-minister. May sunog, may away, may nagkakagulo. Oo. Tatawagin. Magtatrabaho ka. Oo. Nawala sa oras. That is labor. Amen. Hindi yan makalimutan ng Panginoon. Kasi may mga kapatid na iya sila sa akin, Pastor, nakakaya naman ating gabi, nakakadisturbo sa'yo. We are doing the ministry. That's called labor of love. Pag labor of love, may kasamang sacrifice. Amen? Hindi natin kayang bayaran ang mga labor ng kapatiran, kapatid. Pero kayang bayaran ng Diyos yan. God will pay. Huwag niyo nating singilin, mga kapatid. Na pinaglingkuran natin. Bayad na po tayo sa Panginoon. Basta maglingkod ka ng tapat, God will pay. Amen. God will vindicate our labor. Suklian ng Diyos yan, kapatid. Suklian ng Panginoon yan. Sabi niya pag tayo nagminister, to the saints, naglilingkod ka sa tao ng Panginoon. Naglilingkod ka sa man of God, sa kapatiran, kapatid. God is not unrighteous to forget your labor. Yan ang number 3 points natin. God will pay. God will reward the payment of our labor. Amen. Sigurado yan. Konfirmado. Amen. Hindi yan na patsamba-tsamba. Babayaran kaya ako nitong taong ito. Tao yun, pero ang Diyos, babayaran ka, kapatid. Hindi pa nag-uutang ang Diyos sa atin. Walang utang ang Diyos sa atin pag tayo nagtatrabaho. God will pay. Minsan nga advance pa eh. Hindi ka pa nagtrabaho, nakatanggap ka na. Amen? Yung hininga mo, nakatanggap ka na eh. Kung alisin ng Diyos ang ating oxygen, tapos ka na, kapatid. Hindi na tayo makapagtrabaho. Amen? Babayaran po tayo ng Panginoon. Okay, number 3. Number 3 na, Number 3 na ba? Number 4 na. Bilis maaga pa. Amen, number 4. Number 4, napaganda ito, number 4. Balik tayo sa Luke chapter 5. Amen? Pag naglingkod tayo sa Diyos, mag-labor ka sa Panginoon. Tingnan natin. The provision of our needs and wants. Amen. Napaganda, no? Maglingkod ka sa Panginoon. Hindi ka pabayaan ng Diyos sa iyong pangailangan. Wala pang sumunod sa Panginoon na matapat, na nagsisisi, nakakasisi naman, nakakalungkot naman, sumunod ako sa Panginoon. Pinabayaan ako ng Panginoon. Hindi man ako makabili ng sando, ng sapatos. Yung sapatos ko ay dalawa pa rin, kaliwa, kanan. Mga kapatid, tandaan natin, the provision of our needs and wants. Naganda, no? I-susupply ng Diyos ang ating pangailangan maging higit sa ating pangailangan. Even our wants, kapatid. It means, kapatid,
kung tayo susunod sa Panginoon. Hindi ito pabayaan ng Diyos sa ating pangailangan. God provide all our needs and also our wants. Amen. Alam ng Diyos na si Simon may pangailangan. Alam ng Diyos na si Simon ay may pamilya. Alam ng Diyos na si Simon may mga anak. Alam ng Diyos na si Simon may biyanan. Amen. No? And God promised to provide the needs to those who obey Him. Amen? No? Naniwala po tayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi ito ipabayaan pag tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya maraming mga young people takot pa mag-surrender ng buhay sa Panginoon. Amen? Ang katotohanan, kapatid, wala ka namang isurrender. Amen? Anong isurrender mo? Amen? No? Kasi maraming naglingkod kasi, Pastor, pwede ba ako mag full time? Kasi wala na kasi akong trabaho. Hindi na ako nag-aaral. Kaya gusto ko na lang mag full time. Wala kang isurrender, kapatid. Wala. Amen? No? Wala kang isurrender, tatakot ka pa. Amen? Si Pedro, hindi natatakot, isurrender ang kanyang buhay sa Panginoon. Amen? And God promised to provide our needs to those who obey Him. Amen? Kaya mga kapatid, maraming Kristiyano, disobedience to the Lord. But many Christian want blessing, but they fail to obey God's word. Amen? Maraming gusto blessing, pero ayaw sumunod sa Panginoon. Amen? Hindi po ganun ang proseso ng Panginoon. Amen? Pag ayaw mo sumunod, sumpa ang abutin mo. Amen? Kaya Jeremiah chapter 28 yan, nandoon. Beginning 15. Pag hindi ka sumunod, makinig sa salita ng Diyos, sigurado, kapatid, mahirapan ka. At pahirapan ka ng Diyos. Praise God. Sabi niya ng Panginoon, sabi ang magandang word na binitawan ni Simon. Sabi niya, Lord, at thy word, I will let down my net. Kapatid, napakaganda, mga kapatid. Sumunod si Simon sa salita ng Diyos. Amen? Napakaganda, kapatid, na sundin natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, God provide our needs, even our wants. Amen? Oo. Higit yan, kapatid. Sa ating pangangailangan. Ephesians chapter 3, verse 20. Ephesians 3:20. Oo. Sinusuportahan natin at yung mga sinasabi. Oo. Hindi lang pangailangan ang ibigay ng Diyos sa atin. Maging higit sa iyong iniisip, higit sa iyong pangailangan, ibibigay ng Panginoon. Higit sa iyong ini-expect. Oo. Ephesians 3:20. Anong sabi niyan? Ephesians 3:20. Now unto Him that is able to do. Ang Diyos nating kapatid, makapangyarihan sa lahat. Amen? To do. He is able to do. Kaya niyang gawin. To do exceedingly abundantly. Ano yun? Exceedingly. God ipoprovide ng Diyos ang ating pangailangan exceedingly, abundantly, above all, higit sa ating iniisip, higit sa ating inihingi, mga kapatid, according to the power that worketh in us. Amen? Bilhin mo yan, kapatid. Pag tayo magtrabaho sa Panginoon, higit pa sa ating kailangan. Oo. Higit pa sa ating inihingi. Oo. Ano mang binigay ng Diyos sa kay Simon? Simon, obey the word of God. I will let down my net, and God provide fish exceedingly, more fishes exceedingly, more than his needs, and also his wants. Amen. Makita natin, kapatid. Higit sa kanyang pangailangan. Amen. Anong gawin ni Simon yan? Ilang bangka, puno ng isda, kakainin mo yan ng isang araw. Hindi mo kaya kainin ng punong-puno na bangka na yan, kapatid, ng isda. Oo. Pero makita natin, higit sa pangailangan ni Simon ang binigay ng Panginoon. Why? Because if we obey His word, the provision of our needs and wants, nandyan.
Amen? Higit sa lahat. Higit sa kanyang pamilya. Higit sa kanyang pangailangan. Higit sa kanyang financial needs, kapatid. Hindi ka, isanda natin pag tayo maglingkod sa Panginoon, ang promise sa kanyang tayo sumunod, mga kapatid, higit sa ating pangailangan, kapatid. Hindi ka kukulangin, hindi ka kakapusin, kapatid. Pag matapat ka sa Panginoon, mga kapatid, ang pinaka bottom line is obedience. Amen. Ang tanong natin ngayong umaga, kamusta na, kapatid, ang ating pagsunod? Kamusta na ang ating pagsunod sa Panginoon? Amen. Tayo ba'y matapat sa pagsunod sa Panginoon? Tayo ba'y tapat sa pananambahan, Sunday morning, Sunday evening? Tayo ba'y tapat sa prayer meeting? Tayo ba'y tapat sa soul winning, sa discipleship, mga kapatid? Tayo ba'y matapat sa pagbibigay, kapatid? Pag tayo hindi matapat sa pagsunod sa Panginoon, ay, mga kapatid, you get in trouble. You have problem. May problema ka. Pag may problema ka, kapatid, lagi kang kinakapos. Lagi kang naghabol. Oo. Even financial and material things, kapatid. Check your obedience. Baka may problema ka sa obedience, kapatid. Oo. Hindi problema ang Diyos natin. He is supplier of everything. He is the source of everything. He is creator of everything. Pagdating sa ating pangailangan, hindi problema ang Panginoon, kapatid. Our God is unlimited resources to provide our needs. Bakit hindi niya may provide? Bakit? May problema tayo sa pagsunod. Amen? May problema sa pagsunod. Look at Elijah. Hindi natin bubuksan. 1 King chapter 17, nandiyan ang kayang kasaysayan. Sabi ng Panginoon kay Elijah, Elijah, punta ka doon sa brook of Cherith. Punta ka doon. And Elijah, obey God. Obey His word. Amen? Ano nangyari doon? God provide water. Amen? God provide water. Amen? Sipin mo yan. No? Nag-provide ang Diyos ng kanyang pangailangan ni Elijah. Bakit sumunod siya? No? God provide, ano yan? The wild birds. Uwak. Nagpadala ang Diyos ng uwak. At pinadala ng Diyos ang hamburger kay Elijah. Why? Because of Elijah obey God. No? And he obey God. Sabi niya, punta ka doon sa widow. Oo. He obey God. God provide cake for Elijah. Amen. No? Maging ang widow, sabi niya, make me a cake, sabi ni Elijah. And the widow woman, obey the word. Obey the word of the man of God. Sundin mo lang si Pastor Elijah. Make me a cake first. Unahin mo ang Diyos. Anong ginawa doon sa widow? The widow woman. Amen. Give a little cake. Obey the word of God. Obey the man of God. Ano ang promise ng Diyos? Hindi siya nagkulang. For 3 years and a half. 3 years and a half ang pandemic, kapatid. May pandemic na nung araw. 3 years and a half ang pandemic. Never siya na pinabayaan ng Diyos. Amen. Sa panahon ng famine, nandyan ang ayuda ng Diyos. Hindi pumapalpak, hindi sumasablay. Hindi katulad ngayon. Sumasablay ang mga ayuda. Hindi hanggang ngayon, hindi pa nakarating ang mga ayuda. Pero mga kapatid, ang ayuda ng widow woman, hindi sumasablay. Bakit? Sumunod siya sa Panginoon. Amen. Pag sumunod ka sa Panginoon, God provide all your needs and wants. Amen. Wants. Yan ang hindi tayo kukulangin ng Diyos. Ipo-provide niya ang ating pangailangan. Ano ang
sikreto, prinsipyo na dapat sundin. Obedience. The promise of obedience, kapatid. Number 3. Last na. Amen. Tama ito, last. Napaganda. Last na. Na puntos. Napaganda rin to. No. Ito na, kumbaga last, yan ang climax. Ito ang pinakamaganda, kapatid. Sana ba yan? Luke chapter 5, napaganda. Ang sabi ni, magandang statement dito na binitawan ni Simon. Ang sabi niya sa verse 5, tingin sa verse 5. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night, but have taken nothing. But nevertheless, at thy word, I will let down my net. Amen? We toiled. Sabi niya, we toiled all night. We have toiled all night. Wala silang nahuli kahit isa. Oo. Lahat sila magpartner. Oo. Sabi niya, we. Ano yan ibig sabihin niyan? Plural. Marami sila. Nagpagod. Nagpuyat. Napakabigat. Oo. Mangisda sa gabi. Puyat. Magdamag. Wala silang nahuli kahit isa. Pero ito ngayon, tanghaling tapat. Ng isda. Napakaraming huli. Bakit? Because, last point, the partnership with our master. Amen. Nung gabi ng isda sila lang. Pero ngayon, nang isda si Peter, si Simon, kasama na nila ang master. Yan ang kaibahan, kapatid. Amen? Maganda, kapatid. Gusto nating blessing. Always partner with our master. Always partner with our God. Ano man, kapatid, negosyo. Ano man yan. Ano man ang iyong desisyon na gagawin. Don't forget, God is our partner. Tanda natin, anumang plano natin, anumang business natin, pag hindi natin partner ang Diyos, sigurado, katulad tayo ni Pedro, we toiled all night, but we caught nothing. Wala, kapatid, wala tayong mapapala pag hindi natin kasama ang Panginoon. Sabi ni John sa John 15 verse 5, for without me, ye can do nothing. Kahit anong galing natin, kapatid, huwag tayong magpagaling-galingan pa. Oo. Because our God, He's in His attribute, He is all-knowing God. All-knowing God. Huwag ka na maggaling-galingan, kapatid. Praise God, magaling ka magdiskarte, maalam ka, matalino ka. No. God is all-knowing God. Maalam ang Diyos. Kung maalam ang Diyos, all-knowing God, ay bakit hindi ka magpartner sa Panginoon? Amen? Magpartner ka sa Panginoon. Oo. Sa paghahanap ng iyong lifetime partner, i-partner mo ang Diyos. Amen? Pag hindi mo partner ang Diyos, mawala ka ng partner. Kailanman, wala kang partner. Bakit? Nakalimutan mo ang Diyos na siya ang partner. Amen? Kaya ang pag-ibig, hindi yan pangdalawahan. It is a love triangle. Kasama ang Diyos diyan sa triangulo. Pero pag dalawa lang kayo, hindi nyo sinama ang Diyos. Nagtago-tago kayo kay pastor. Hindi alam ni pastor yan. Ang ating mga relasyon. Sablay kayan, kapatid. Bakit? Kahit anong sikap mo, kahit anong diskarte mo, katulad ka ni Simon, sabi ni Lord, we have toiled all night, but we caught nothing. You accomplish nothing, kapatid. Pag hindi mo kasama ang Panginoon. Pag hindi mo kasama ang Diyos sa iyong pamilya. Pag hindi kasama ang Diyos sa iyong finances. Pag hindi kasama ang Diyos sa iyong business. Kapatid, sablay. Nothing. We caught nothing. We taken nothing, kapatid. Why? The importance of obedience is our partnership with God. Amen? Napakandang partner sa business? Diyos na. Amen? Partner mo na ang Panginoon. Bakit? Hindi ka dayain. Hindi ka unsihan yan. Oo. Paghatian. Hindi. Hindi kalulugiin ng Panginoon. Pangako niya.
Because the partnership in everything is what? With our master. Doon ka na mag-partner sa master. Amen? Kung mayroon ka mang partnership sa business, Diyos na. Ang galing eh. Amen? Galing ang Diyos eh. The omnipotent God. The omniscient God. The omnipresent God. Nandyan siya. Kasama mo lagi. Amen? May mga partner, hindi mo kasama, pero paghatian, nakumukuha ng kanyang share. Ang Diyos, kapatid, kasama natin. Make God our partner. Sa anumang espeto nating buhay. Sa pag-aaral, isama mo ang Diyos. Ginagawa natin dahilan, ay, pastor, hindi mo nakatin ng service kasi may online study kami, may online lesson kami sa aming, kapatid, pag hindi mo kasama ang Diyos, bukya. Hindi ka makatapos, hindi ka makagraduate. Sa trabaho, hindi mo kasama ang Diyos. Wala, kapatid. Kaya isama mo na ang Diyos sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, in your family, in your finances, in everything, kapatid. Make God your partner, mga kapatid. And God promise. Anong promise ng Panginoon? Anong promise niya? My unexpected blessing. Pag partner mo ang Diyos, may mga blessing na hindi mo ini-expect, hindi mo inaasahan. Sipin mo yan, Si Simon, sabi niya, at thy word, gawin ko to, Panginoon. Ikaw ang kasama ko sa pangingisdaan na ito. Kasama kita, Panginoon. Doon dyan sa malayo, sabi niya, doon pa malayo. Kapatid. Ano sabi? Ano nangyari? Unexpected blessing. Hindi iniisip, walang idea si Simon sa ganitong karaming isda, tanghaling tapat. Unexpected blessing. Amen? Pag tayo sumunod sa Panginoon, marami tayong mga unexpected blessing will come in our lives. Jeremiah 33:3. Iramin natin si Jeremiah 33. God can. Ano sabi diyan? Jeremiah 33:3. Mighty. Call unto me, I will answer thee, I will show thee the great and mighty things which thou knowest not. Take note the word, thou knowest not. Amen. Pag i-partner mo ang Diyos, kapatid, mayroon kang unexpected blessing, wala kang idea which thou knowest not. Amen. Hindi in-expect ni Simon. Napakarami. Blessing. Amen. Ganon, kapatid, ang gagawin ng Diyos. Hindi in-expect ni Simon na uuwi siya na marami siyang isda na dadalhin. May take home pa. May uwi pa. Kapatid? Marami tayo nagtatrabaho minsan, Pag uwi natin, walang take home. Binawas lahat ng bale, binawas lahat ng utang. Amen. Negative. Pag uwi, lungkot. Sabi ni Mrs., bakit ka lungkot? Walang take home. Amen. Walang dala. Pero si Simon, unexpected blessing. Thou knowest not. Di ba? Knowest not. Yan ang under dyan na sa may unexpected blessing will come. Number, sa letter B, under dyan? Miracle o blessing. Milagro, kapatid. Pag ang Diyos partner mo, marami kang maranasan na mga milagro. Luke chapter 1 verse 37. Familiar verse yan. Ano yan? Luke 1:37. Sige, ipalagay mo sa screen. Partnership with our Master. Luke 1:37. For with God, ano yan? Nothing shall be impossible. Ano yan?
Partner mo ang Diyos, sabi dyan, no? Kasi maraming nagme-memorize nito, ha? Luke 1:37, favorite verse ko. Oo, sabi niya, favorite verse ko yan, pastor. For with God, nothing is impossible. Ang tanong diyan, kapatid, pagigihan mo. Minsan kasi yung impossible lang ang ating bina-emphasize. I-emphasize natin ang word dyan, with God. Kasama mo ba ang Diyos sa business mo? With God. Sa iyong panliligaw, with God. Sa iyong finances, with God. Kung hindi, kapatid, imposible na pagpalain ka. Kasi ang importante, with God, is our partner. Amen. Napakaliwanag, ano? Naliwanag talaga ang Biblia. Miraculous. What a blessing. Ano ang account ni Simon dito? Sa inyong mga Bible dyan, may nakalagay dyan, the miraculous fishing. Milagro. Ang milagro, kapatid, hindi po yung lumaluha na Maria. Ito po ang milagro ng Diyos sa buhay natin. Higit sa ating iniisip ang darating, kapatid. Miraculous. Amen. Maraming milagro. At ang Diyos patuloy na nagbibigay ng mga milagro pag ikaw ay sumunod. Kaya hindi nagmimilagro ang Diyos sa atin. Bakit? Hindi ka sumusunod, kapatid. Walang milagro kang maranasan, kapatid. Ano pa? No? Hindi expect. Mighty. Miracle of blessing. Letter C. Multitude of blessing. Sipin mo yan. Multitude. Ang sabi doon sa Luke chapter 5, when they enclose, nung sila ay, sabi dito, sabi verse 6, when they had this done, they enclosed the great multitude of fishes under net break. Ano ibig sabihin yan, kapatid? Multitude of blessing. Multitude. Sobra-sobra. Running over. Overloading blessing. Overtaking blessing. Surplus, maraming sobra. Pastor, kinakapos ako. Isa lang check, kapatid. Check your obedience. Amen. Kulang ka lang sa pagsunod, kapatid. No. Another points dyan, no? Multitude of blessing. Under lang yan. No? Isulat nyo nga sa under partnership with master. Partnership with master. Letter A, unexpected blessing. Sulat mo, Brother Fernand, para makita na. Unexpected blessing will come. Pag ang Diyos ang partner mo, unexpected blessing. Letter B, miracle o blessing. Miracle. Mga imposible. Oo. Imposible, ano? Oo. Kaya yung mga blessing natin sa simbahan, imposible. Oo. Imposible na magkaroon tayo ng sasakyan. Amen. Bakit? Miracle ng Diyos yan eh. Bakit? Partner natin ang Diyos sa trabaho. Amen. Multitude of blessing. Hindi lang isa. Marami. Multitude of pieces. And their net break. Wala kang paglalagyan. Amen. Isang araw, wala na yung parkingan sa blessing ng Panginoon. Amen. Wala ka naman paglalagyan sa blessing ng Panginoon. Oo. Pastor, padala ko na dyan ng mga bagay na ito. Sobra-sobra na sa bahay. Oo. Yung sopa ko, Pastor, padala ko na dyan. Sobra-sobra na. Yung refrigerator ko, Pastor, ipadala ko na. 5 na ang aming refrigerator. Sipin mo yun, kapatid. Multitude of blessing. Amen. Ano pa? Ay, dyan sa ilalim niya, no? Yeah, unexpected blessing, miracle of blessing, multitude of blessing. Letter D,
you are blessing to others. Amen. Ba, pag pinagpala ka, blessing ka sa iba. Ang sabi dyan ha, tingnan natin ha. Verse 7 yan, blessing ka sa iba. And they beckoned unto their partners, which were in other ship, they should come and help them. And they came and filled both the ship. So they began to sink. Sipin mo yan, no? Pag pinagpala ka ng Diyos dahil sa pagsunod, blessing ka pa sa iba. Sabi ni Simon, oy, James, dyan, hali kayo, mga tambay kayo dyan sa, dito kayo, tulungan niyo ako, ibibigay ko ang ibang mga blessing sa inyo. Sobra-sobra sa bangka ko, hindi kaya ng bangka ko. Sige po, mga kapatid. Ay, ganun, no? Pag pinagpala ka ng Diyos, share your blessing to others. Pag sobra na kapatid, ibigay mo na sa iba yan. Para na yan sa iba. Hindi na yan sa iyo. Bakit? Sobra-sobra na sa pangailangan mo. You are blessing to others. Amen? Yun, wala na. Blanco na ang papel ko. Amen? I hope you learn something today. The promise of obedience. Konfirmado ang blessing ng Diyos. Konfirmado. Absolute. Pag tayo sumunod sa ating Diyos at sa Kanyang salita. Amen. Okay, tayo po magpray na. Dakilang Diyos sa masalangit, thank you God for your great message this morning about the promise of obedience. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang partner namin sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ang kailangan, our priority is the main thing. It's a privilege to be in the ministry. God will pay our labor, the payment of our labor, the provision of our needs and wants, the partnership with our Master, our God, our Savior. Habang tinututo, gawit panyaya, sige, if the Lord speak to us through this message. Kung na-bless kayo sa mensahe at nais mong sundin ang kanyang salita, hindi ka po lugi, kapatid. If problem today, you get in trouble in your finances, in your family, check your obedience. Doon lang po tayo babalik sa obedience. Mayroon ba tayong pagsunod sa Panginoon? O alanganin ang pagsunod natin sa Panginoon? Sometimes, we delayed obedience, huli ng pagsunod natin. Delayed, late na. Delayed obedience is still disobedience. Yung late ang obedience mo, disobedience pa rin yan. Basta ka lang makasunod, disobedience pa rin yan. Ang maganda, totoong pagsunod sa ating Panginoon. Nevertheless, wala nang dahilan para hindi tayo sumunod. Yan ang word na nevertheless. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. If the message is clear this morning, why not kneel down where you are and talk to God? Lord, turuan mo ako, Panginoon, na sumunod ng buong puso sa inyong mga salita. Sa sinasabi ninyo, Panginoon, sa preaching, sa Bible, tulungan mo po, Panginoon. May problema ako sa pagsunod, Panginoon. Minsan, ayaw kong sumunod. Matigas ang puso ko sa pagsunod. Kung ganon, sundin natin ang Diyos. Hindi ka malugi. Huwag kang mag-alinlangan. May promise ang Diyos sa mga Kristiyanong sumusunod. Sige, kausapin natin ang Panginoon.
Dakilang Diyos, thank you God for your great message this morning. Thank you for the truth of obedience, Panginoon. And you have promised, Panginoon, sa amin sa pagsunod. Salamat po, Panginoon. Inilatag nyo na sa amin mula sa inyong mga salita. Thank you, Holy Spirit, for the power that was bestowed upon the servant. Thank you for the wisdom, O God. Salamat, Panginoon, sa mga anak nyo lumapit. They humble themselves, O God. Thank you for teaching us to obey, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa service namin umaga. Salamat sa mga salita, Panginoon. I bring back all the glory and honor to Thy name, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. I hope you learned something today. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. At ako na po tayo sa ating pananambahan sa pagitan ng pagbibigay. Amen. Obey God, His Word, through our giving. Amen. Tawagin na po natin ating answer sa ating mga naka-online, live stream, doon sa YouTube. You are anywhere. You can send your offering to the Lord. Amen. Diyan sa mga malayo, kahit saan kayo, pwede kayo magpadala. Saan kayong sulok ng mundo, saan kayo sulok ng Pilipinas, you can send your offering to the Lord. Thus, we are showing our obedience to the Lord by our giving. Amen. And God will bless you. Miracle, multitude, mighty blessing. Amen. Okay, tawagin na po natin ating answer. If you want to help sa ating kapatid sa pamilya ni Nanay Virgie,